So, ito po babasahin ko. Dear Loving Everyday Life, unang-una sa lahat, bago ako magpakilala sa aking sarili, natutuwa ako na ikaw'y nagbalik sa iyong vlog. At sana naging mabuti at naging magaan na ang iyong loob dahil sa pangyayari ng iyong kapatid. Alam mo, Loving Everyday Life, lagi ko ikaw sinusubaybayan sa iyong vlog at ang iyong kapatid na si Happy Pao. Alam ko masakit bilang kapatid na masakit sa iyo ang nangyari sa kapatid mo. Pero Loving Everyday Life, sana sumulat ako ngayon kasi gusto ko na humingi ng advice sa iyo. Siguro sa pagsulat ko nito ay makakatulong ka at maging gabay sa aking problema. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Martir. Martir. Ako po ay 42 years old at may dalawa po kaming anak. At ang aking asawa, tawagin nyo na lang din po sa pangalang Panduay. Oh my God! Kinasal po kami ng asawa ko, 10 taon na po kami nagsasama. Nung una po, mabait na mabait po siya. Lagi po siyang umuwi ng umaga, galing sa trabaho. Minsan po, siya ang nagluluto ng aming hapunan pag siya ay maagang dumadating galing sa trabaho. Kinalaunan, Loving Everyday Life, nagtataka ako kasi hindi na siya maaga dumadating sa bahay. Pag tinitext ko po siya, marami po siyang rason na nag-o-overtime daw siya. Pero nalaman ko, Loving Everyday Life, na hindi pala siya, kaya pala hindi siya maaga umuwi kasi nag-i-standby pa pala siya sa isang karinderya kasama ng kanyang mga katrabaho. At nag-iinuman sila doon. Noong isang gabi, Loving Everyday Life, hindi ako nakatulog kasi alas 10 na ng gabi, hindi pa siya dumating. At hindi niya sinasagot yung mga text ko sa kanya. Umuwi siya ng alas 12 ng gabi. Yung pintuan namin ay isa lang ang trangkado ng aming pintuan. Gulat na gulat ako, Loving Everyday Life, kasi bigla na lang may kumabog sa aming pintuan. Nakita ko siya pala at nahulog siya sa hagdanan namin. Loving Everyday Life, hindi ko maintindihan bakit niya ginagawa ito sa amin. Nung pinuntahan ko po siya doon sa hagdanan, tapos binuhat ko po siya. Ang problema po, bigat na bigat ang asawa ko at hindi ko siya mabuhat. Kaya tumawag po ako ng kapitbahay namin na tulungan niya ako na buhatin ang asawa ko. Lasing na lasing po ang asawa ko. Nung binuhat po namin siya sa hagdanan, nahulog po kami tatlo ng aming kapitbahay dahil sa bigat niya. Kaya Loving Everyday Life, ang ginawa ko, kinumutan ko na lang siya sa ilalim ng hagdanan at nilagyan ko ng lampara para para may ilaw siya at hindi siya lalamukin. Nung kinamugahan, tinanong ko sa kanya bakit siya naglasing. Nagalit siya sa aking Loving Everyday Life. Kaya hindi na lang ako nagpatuloy ng pagtatanong. Akala ko hanggang doon lang ang paglalasing niya. Kaya lang, gabi-gabi na lang siya nalalasing. Kaya hinayaan ko na siya, Loving Everyday Life, kasi binibigay naman niya ang sweldo sa akin. Minsan, Loving Everyday Life, nung naligo siya, sumigaw siya. Tapos, akala ko kung napano siya, Loving Everyday Life. Sinabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Pinakita niya sa akin, Loving Everyday Life, yung luso. Uy!
yung ano niya, loving everyday life, lumaki at lumubo. Oh my God, lumaki at lumubo. At hirap na hirap siyang maglakad. Tapos, sabi niya, akala niya, ako daw ang may gawa nun. Hindi ko alam, loving everyday life, kung paano ko explain sa asawa ko na hindi ako ang gumawa nun. Hindi naman ako mangkukulam, sabi ko sa kanya. Mangkukulam sa kanya. Ngayon, loving everyday life, nakaratay sa kama ang asawa ko kasi ang bigat-bigat ng kanyang kuan. Ano say kuan, ma'am? Ang bigat-bigat ng kuan niya. Ang pula-pula at parang nagkakamatis. tuwahon tani. Nagkakamatis. Hindi ko alam, gusto namin pumunta sa doktor, loving everyday life, pero ayaw niya. Sinabi ko sa kanya, kailangan namin pumunta sa doktor para mapatingin. Nang isang araw, loving everyday life, nakita ko siya na nagsusuot ng palda. Nakasuot siya ng aking palda. At dahil siguro sa bigat ng kuan niya, nadulas siya at tinulungan ko siyang ibangon. Pero ang nangyari lang everyday life, naapakan ko yung kuan niya. Ouch! Naapakan ko ang kanyang kuan, loving everyday life. Kaya ngayon, lalo siyang humubag. Oh, ibig sabihin, lalo daw, ano ba tawag doon sa Tagalog? Yung swollen ba? Lalong namamaga. Ngayon, everyday life, nilalagnat siya. Binibigyan ko siya ng gamot para sa lagnat. Pero, yung kuan niya, loving everyday life, namamaga pa rin. Tulungan mo naman ako, loving everyday life, paano ko siya i-convince na magpatingin kami sa doktor para hindi na lumala. Siya lang ang inaasahan namin sa pamilya na maghanap buhay. At ngayon, 1 week na siyang hindi nagtatrabaho dahil sa namamaga niyang kuan. Please, tulungan ninyo ako kung anong gagawin ko. Ang iyong masugid na follower, Martir. Katawa. Nakakatawa yung sinabi niya na naapakan niya. So, okay. So, Ma'am Martir, una-una sa lahat, haong gid kaayo ang imong pangalan, Martir. Kay kung uban pa na iba pa yan, mama, asawa, Diyos ko, ratatat na talaga. So, unang-una, ang i-advise ko sa inyo po, ma'am, unang-una, wag niyo po muna siyang awayin. Kasi pag inawayin niyo po siya, lalong hindi po siya pupunta sa doktor. So, siguro po, dahil 10 years na kayo mag-asawa, siguro nung binata pa siya, nagiinom siya, hindi nyo lang alam. So, umiinom siya, tapos, kasi isa sa mga dahilan kung bakit yung yung private part niya, yung penis niya, in a medical term, yung scrotum niya, in medical term, namamaga. Kasi po, namamaga kasi, it's part of siguro meron siyang, yung sa trabaho niya, mabigat yung trabaho niya. Pangalawa, you did not mention na nagyoyosi, pero umiinom siya ng tanduay na maalak. Tapos, another thing is baka yung mga brief niya, yung panloob, masikip. Isa din yun sa dahilan. So, kailangan talaga, hindi po ako doktor, pero in my knowledge, kailangan po na magpatingin po siya sa doktor. Convince niyo po siya, sabi niyo, explain niyo po sa kanya na kung hindi siya magpapatingin ng doktor, lalong mamamagayan at baka malaki pa ang problema na haharapin ninyo kung hindi siya magpatingin. Habang maaga pa, ipatingin na niya. Dapat kumonsulta na kayo ng doktor. Meron naman tayong clinic dyan na malapit. So, you can always ask, magbibigay sila ng reseta, or barangay clinic, barangay health center, diba?
may mga midwives, may mga nurse dun sa ano nyo, sa barangay clinic ninyo, tapos i-refer siya dun sa possibly urologist, yung ganun. Pero siguro last step na yan. So ngayon, kailangan mo muna ipatingin yan sa doktor. I-convince nyo po si sir. Sabihin nyo po na mahal na mahal mo siya, at sabihin mo sa kanya, nagki-care ka sa kanya bilang asawa, kaya hindi mo to ginagawa, hindi mo kinukubinsi para sa para sa iyo. Sabihin mo para to sa iyo, sa iyong kalusugan. So it's better to explain to him in a nice way, at wag niyo siyang awayin, kasi ang nakikita ko, walang patutunguhan kung aawayin niyo po, kasi hindi na natin yan hindi na natin may babalik. That's the reason. So yun lang po, simpleng explanation, or simple advice for me. Kailangan makumbinsin niyo siya in a nice way. Siguro hindi mahabang explain, sabihin mo lang na you care for him, mahal mo siya, may mga anak kayo, and you wanna be with him longer, gusto mo pang magsama kayo ng habang buhay. Kaya importante na magpa-check up siya, tsaka huwag siyang mahiya, kasi tawag dito, para naman din yan sa kapakanan niya. Tsaka po yan, may tawag po yan sa sakit na ganyan, involved, unang-unang umiinom po siya, so involved, tsaka yung trabaho niya, siguro hindi mo naman minention kung anong trabaho niya, pero siguro mabigat, may mga ganun. So for the meantime, sabihin mo din sa kanya na hindi masusolusyonan yung pamamaga ng kanyang scrotum, or ano ba yan sa Tagalog, ng scrotum, kung hihiga lang siya, kasi lalo yung lalala. So kailangan habang maaga pa, like what I said, you guys, kailangan yung kumonsulta o pumunta sa doktor para mapatingin at mabigyan siya ng saktong gamot. Okay, ma'am? And for the meantime, dahil wala kayong, siguro hindi nyo na-mention, dahil sa sulat nyo, napili kayo sa sulat na ito, you will receive also a prize from us. Sana makatulong yan sa pagpa-check up. Hindi po galing sa akin yan, may nag-volunteer po, may nagbibigay na siguro wala kayong pa-check up, no, ganun, pero bilang konting tulong lang po. So again, salamat po Mrs. Martir, inaalias Mrs. Martir, sa pag-share ng inyong problema, at sana po anong tawag dito, nakakatulong ako sa ganun lang na bagay na advice. So, and also thank you for being a follower, and also po lagi po kayong magdasal, at pinipray ko po na sana magtagal pa kayo ni Mr. Tanduay. So at sabihin niyo po, for education lang po, sabihin niyo na hindi ang alak ay nakakasama. So if you're 42 years old, so siguro 40 ka na ba, or basta nasa 40s ka, di ba, sabi ng sulat mo. So bata pa din si Mr. So huwag niyo sayangin. Pwede namang uminom, pero hindi yung lalo na Tanduay, ay nako, nakakasunog baga po yun. So mahalin niyo po yung isa't isa. So yun lang po, pagdadasal ko po kayo, at sana po nakakatulong itong sa pagbasa ng sulat na ito, at sa maibibigay namin, nakakatulong kami kahit konti lang. Alright?